Siyempre, brake pad, harap sa kalikod. Brake cleaner. Yung kaya ng kamay, i-press ko lang. Puno na. What's up mga guys, and welcome to another episode. For today's episode ay brake system maintenance and change ng brake pad. Ito yung maintenance natin sa ating preno or brake system ng NMAX TechMax kung mga ilang months. Halimbawa, every 3 to 6 months kailangan nating linisin ang brake system. Kasi yung mga dumi, alikabok, dumidikit sa brake pad, sa piston, sa caliper. So, kaya nang linisin. Tapos, pag nababasa, nawawala yung grasa. Kaya, hindi siya nagbe-play. Tara, tingnan natin ang ating gagamitin na tools. Ayan, alright guys. So, gagamitin din natin yung, siyempre, brake pad. Bumili na ako ng dalawa, harap sa kalikod. Yung harap, pang M3 sa Vixion. Yung pang rear naman na brake pad ay pang R15 parehas, pang Rider 150 yan, parehas yan. Dito na yung binili natin para non-asbestos, non-light, harmless to this. Great braking power kasi sa Kevlar and carbon technology. Meron din tayong Hardex silicone compound. Siyempre brake cleaner and mga tools. So yung front naman natin linisin, then rear. Ito ang dalawa. Tanggalin natin. Gamit tayo ng Star Allen size 50. Ayan. Medyo pakpakan nyo. Tanggalin nyo ito 10mm socket range. Yan. Pwede natin hugutin yan. Una natin gagawin, tanggalin natin brake pad dito, alisin natin clip. Ipan lang kita dito. Then, tanggalin natin to. Kumuha kayo ng tong nose. Okay. Then, yan, natanggal na nga. Ito, nakasabit lang yan dito. Manipis na. So, ito yung brake pad. Limit na. Pang NMAX version 2 front, pang Aerox pwede rin to. So ito wala na talaga, konting-konti na lang magiging bakal na. Yan, wala na, palit brake pad tayo. Ito pag ganito, yan. So, may grasa pa naman, yun. Ito hugutin natin, minsan naiiwan to yun. Yung presentation yan, yung malaki butas dito yan. Tanggalin rin natin to, itong ABS sensor kasi nahatak siya pa rin, 10mm yung pantanggal natin. Oh my god, kailangan na rin natin linisan to, madumi pala siya. Alisin natin tong yung parang data guide. Ganyan presentation niya. Dahil maglinis tayo, madumi, hindi na linisan ng carwash lang. Gamit tayo ng degreaser o kaya ito, brake cleaner. Yan naman. Yan, basahin nyo lang ganyan.
Then, kung may brush kayo, brushin nyo. Alright. Ito. Paano ba gagawin natin dito? Ito na lang. Decreaser na lang. Konting brush lang. Hindi mo siguro masailan to. No? Kasi nasa labas to eh. Ibig sabihin, kahit nababasa ito, okay lang. Malinis na. At syempre, hindi pwedeng malimutan to. Pinaglalagyan. Then, para sure, lagyan natin ng brake cleaner. Saan natin punasan. Ganun lang. So, ngayon ay papalubugin natin to. Kasi papalit din tayo ng brake pad. Kapag hindi kayong papalit ng brake pad, huwag niyang gagalawin to. So, bago tayo magpalit, nilalagyan ko ng silicone compound brake system grease. Ito yung gilid. Para may lubrication tayo pagpasok. At ito yung dulo. Yan. Pairal lang natin ng konti. Next step, papalubugin natin yung piston kasi papalit tayo ng brake pad. Kailangan natin buksan yung reserva dito sa taas sa may brake lever. Kuha tayo ng Phillips screw PH2. Phillips screw, kailangan tama yung laki kasi pag hindi pasok na pasok sa screw nya, lalaki yung or masisira. Kailangan yung code nito ay PH2 na screwdriver para saktuhan lang yung pagkakalagay ng screw. Then counterclockwise. Yun. Hindi siya masisira yung screw. Dapat hindi maliit, hindi malaki. Kaya natin binabuksan to para yung ABS module, yung motor pala, hindi siya matagasan or yung pinakang board di malagyan ng brake fluid. Ano lang yan? Yan. Yun siya. Nangalahati na. Ibig sabihin, napudpud na yung brake pad. So ngayon, dahil nakabukas na yan, pwede natin itulak yung piston. Tinuloy-tuloy na natin dahil sa paglilinis para isang bukas, isang pihitan na lang. Tingnan natin kung kaya nating i-press ng kamay. Yung kaya ng kamay, oh. Yan, ako na yan. Yan. Ganyan. Yan. Lagyan natin dito. Yan. Yan. Napadami. Nalibot. Yan. Huwag masyadong madami kasi hindi mo yung papasok lahat. Ito, lagyan pa ba natin? Lagyan natin yung konti. Ano lang, panlapat lang. Okay. Yan, dito. Yan, okay na. Ito malaki butas, ito maliit. Ganun din naman dito sa bracket. Maliit na butas sa maliit, malaki sa malaki. Yan.
Okay. Saka nyo piga-pigayin ng ganito. Yan. Okay na yan. Ibig bumabalik. Yun o. Saka di nyo kailangan maglagay ng spring dito. Dahil sa caliper shoe. Hindi mo kailangan lagay ng spring. May napanood ako na nilalagay ng spring. Brake pad na pangharap. Ito yung pangharap, no? Ang price nito ay 270 pesos. Mura-mura lang. Magkano sa Yamaha? 400? Yun, alright guys. So, natanggal ko na yung brake pad. Sa pakiramdam ko, yung gaspang niya. Mukhang makapit siya, no? Yung gaspang niya, no? Ito naman, una natin ilalagay. Yung walang bilog. Kuha tayo ng konting-konti lang. Para himbakad ang piston, pag bumakat siya, ay merong lubrication. Dito sa side, then slide, then lagay nyo na yung pin para nakapasok na siya. Itong pin lagay nyo lang dito. Huwag nyo ipapasok lahat para di siya maging cause ng kalawang. Di ba? Pag nagpe-preno tayo, may puwersa. Baka bumakat yung caliper dito. Kaya nilalagay lang natin ng konti. Pero depende na lang sa inyo kung susundin nyo, no? Then, ito naman ay ganito yung presentation niya. Nakaharap. Nakatalikod yung bakal. Yan. Dito muna. Pasok. Then, dito. Lagyan natin grasa para madulas ipasok. Medyo mahirap ipasok. Yan. Sorry. Okay na. Okay. So next is lalagay natin yung pin. Narito, yung butas. Lalagay natin yung lock. Yan. Dito pala. Yan. Yan. Kahit kamay. Hindi na rin. Okay. Okay na. Yan. Yun. Then, lagyan natin itong bolt. Huwag muna natin higpitan. No? Then, lagyan natin itong bolt ng sensor. ABS sensor. Yung mahaba. Alam ko dito sa ABS. Ito yung maikli. Dito sa bracket. Check natin ano. Sakto lang yung bolt. So bago natin higpitan lahat, paglalagay natin yung mga dapat ilagay. Yung takip ng reservoir. Yan. Lagay natin. Alright mga guys. So nung pinaga natin yung piston, syempre tataas ang brake fluid. Kaya di natin dinagdagan. Yan. Take note pala, no? Kailangan may basahan pa ng palibot. Pero di naman tayo gumamit. Iningatan na lang natin. Mababas tayo nito eh, no? Ang higpit nito siguro mga 1 or 2 Newton meter. Ano lang, alalay lang. Kailangan tama lang yung higpit. Yan. Yan. Kailangan tama yung yung screwdriver nyo. Tamang size. PH2. Alright mga guys, so ito na yung tubig. Buhos-buhosan lang natin to para mawala yung mga tumulong brake fluid. Yan. Okay na yan.
Then, i-press natin itong brake lever. Di ba, yung piston, na-press natin. Kailangan mapalapat natin yung brake pad sa rotor disc. So, ito, pisay-pisay mo yung ganyan, yan, hanggang lumapat. Yan. Yan. Pag matigas na, okay na yan. So, di mo kailangang i-bleed. Kasi matigas yun. Oh, matigas. So, ngayon, unahin natin higpitan to. Caliper bracket bolt. Nasa 35 Nm torque yan. Pinalapat muna natin yung brake pad. Tapos, saka natin higpitan. Okay. 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 So, ito na yung torque range natin. 35. Hinti-hinti lang. Kailangan magpantay yung kanyang higpit. Yan, okay. Okay. Okay na. Siguro 7 Nm torque. Gawin na natin pakamay. Yan, okay na yun. Nakaset na naman natin ano. Okay na yun. Alright. Alright, sa rear caliper naman tayo. Linis. Alisin natin yung dalawang bolt. Ito mas madali lang to. Kasi hexagonal bolt lang man to. 14 mm nga pala itong pampihit. Okay. Okay na. Okay na. Likod makapal, yung harap nipis na, pero pwede pa sasayad na pantin na rin natin para bago. So hindi ko na ipapakita kung anong ginawa natin linis doon, ganun na din. Then, ito, ipepress ko lang. Then, ipakita ko sa inyo yung reserva. Kung tataas yung fluid. I-press ko na. Yan, puno na. Lang natin ibabalik yung takip. Ito, silicone grease din to. Lagyan na natin ng konti dito sa loob para may grasa. Okay. Tapos dito rin lagyan natin. Okay. Okay. Ano? Daytona Super Stock. 270 pesos din to. Yung brake pad na to. Pares ng pangharap natin. Nakarang natin kamay ko sa video. Then lalagyan natin pin. Kita ba yun sa video? Okay.
And yung kabila naman, lagyan natin dito sa butas. Then, yun. Tsaka natin lalagay yung lock. Alright, lagyan natin yung bolt. Yan. Ito nga pala, nalimutan natin buhusan. Yan. Para sure na walang tamapan na brake fluid. Then papalapati natin yung brake pad sa rudder disc. Ito lang. Yan. Pump mo lang hanggang tumigas. Okay na. Yan o, matigas na. Then saka natin higpitan. Yan. Kamay mo lang. So ngayon ay i-torque wrench natin na 35 Newton meter of torque. Yan. Kailangan pantay yung inyong pagpihit. Right. Double check. Okay na. Yun, alright mga sir and mga guys. So, inang maintenance natin. Mga 6 months, i-clean nyo yung caliper. Testing brake pad, nasa 9,000 kilometer natin pinalitan. Ngayon lang. Pero kaya ng 10,000 or 11,000 kung sasagarin nyo. Pero kung di nyo sasagarin, mga 9,000 or 8,000 pwede nang palitan. Titignan natin yung ilang kilometro para mapakita ko sa inyo yung kilometer natin. So meron tayong 9,282 kilometer. Saka tayo nagpalit ng brake pad. Tas linis. Actually, second time ko na nilinis. Mga 6,000 nilinis ko na. So, sa paglilinis naman, wala namang exact date or ilang buwan or ilang kilometro. Basta, alam nyong maulan, lalo na tag-ulan. So, mas dumihin ang ating motor. Siguro, pag maulan ngayon, from June to December or November, yan, maulan yan. So, kailangan nyo linisin ng June, July, August, September, November. Yan, mga 6 months in linis pag maulan. Pag maaraw naman, hindi mo kailangang linisin yan. Ano lang, paliguan lang mo na yung motor. Okay lang yan. Pero ganyang maulan, dahil lalo na't maputik yung dinadaanan mo, kailangan mo linisin siya. Ayan, alright. Hanggang dito lang ang aking vlog. So, naging vlog natin guys ay NMAX TechMax brake system cleaning, maintenance, and change brake pad. Alright mga guys, don't forget to subscribe. Click nyo lang yung subscribe button and bell notification for more updates and episode. Alright mga sir, mga guys, stay safe and ride safe always, and bye bye.